Mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, meron tayong binabari ito na crankcase o kaya oil pan. Ang target natin mga guys, yung yung bomba ng langis, yung o-ring, kasi po putpud na po yan. Hindi pala putpud, lumutong. Hindi naman hindi naman kumikulis yun, paano na putpud. Ibig sabihin mga guys, overuse na po siya, lumutong na, parang naging carbon na. Punta natin oil pump, oil seal po doon. Punta natin Ayun, ito po mga guys, kung mapansin nyo po, yung o-ring nyo po, malutong na po siya. Putol-putol na, naging carbon na. Dapat dito nyo mga guys, ayan. Ito yung bago. Ayan. Kung pansin nyo po ito, pit-pit na. Manipis na. Ayan. Ngayon mga guys, itong sasakyan na to, 2000, lagyan na natin 2000 model o kaya 97. Ilang taon na po, ilang dekada na po kung 2000, wala na rin. Mahigit isang dekada na kung 2000, 2023, dalawang dekada na. Tapos ito, obvious mga guys, dalawang dekada na rin, 2003. Ngayon mga guys, magandang desisyon yung may-ari po nito. Ito po, for reminder lang po sa mga bumibili ng sasakyan na second hand. Kung nag-ipon tayo ng pang second hand na sasakyan, kung nakabili na tayo, gagamitin natin po yan, mag-ipon din tayo ng pang maintenance. Yan, totoo po yun mga guys, kasi ganito po yun. Nung sira po ito, hinatak to galing Bulacan. Sabi niya, Jess, biglang huminto. I-check mo kung anong naging problema. Na-check natin mga guys, overheat. Yan nangyari yung piston nanikit. Na basak pa ngayon yung block niya. Kaya sabi niya, Jess, ano kaya kung ibenta ko ito? Kayo magdi-decide yan, sir. Tinanong niya kung magkano bentahan. Tumingin siya sa bentahan ng sasakyan, ng grade plus. Kung kondisyon, ito hindi kondisyon, baka sabi niya baka kukunin lang ito mga 30, 40. Kaya kutuan mo ako ng Jess, ng makina, nakut tayo ng makina. Sabi niya parang okay na sa akin yan, Jess. Antay mo yung desisyon ni Mrs. Kasi hindi naman ako pwedeng mag-desisyon lang, mag-usapan namin. Maganda po yun. Ngayon mga guys, nag-desisyon sila na makina ang kukunin. Antayin nyo ito, abangan nyo po ito. Kasi po mga guys, ganito po yun. Nag-quote sila ng nag-quotation sila ng brand nyo. Ito, hindi ko pinupusok ito na di-distract po kayo sa ko. Yung parang, yung ini-encourage, tawag dito, hindi kayo po dini-discourage na bibili lang bago. Kasi ang desisyon nito mga guys, sabi niya, Jess, kasi kung kumuha ko ng sasakyan, kung kung 5 years to pay, 16,000 yearly, 16,000 monthly. Kung converting ko yung 12 months, 1 year, 192. Kung bumili ako ng surplus na makina, halimbawa 40, 50, lang po yan, 5 buwan lang. O di yung sasakyan, kondisyon na naman. Pero kung computing ko yung yung 16,000 monthly, 92,000 per year, di yung 5,000 sabi niya, almost 1 million, asang milyon. Kaya sabi niya, Jess, na lang, salpakan na lang natin ng bago. Yun ang computation nila mga guys. Kaya sila mag-asawa, pinag-usapan nila na palitan na lang natin ng makina. Kasi ang kailangan lang naman po dyan, change engine. Punta tayo sa LTO, kamkaringal, yung pagpawa-change engine. Ayun po ang po nito. Ngayon mga guys, itong ginagawan din natin ito, itong bomba ng langis. Ganito rin po ito. Kaya nga po sabi ko po, kung bumili kayo ng second hand na sasakyan, yung ginamit nyo po yung sasakyan, mag-iuna po kayo ng pang maintenance. Ganon din po yung tumawag sa akin sa probinsya. Kaya sabi niya, Jess, nagpagawa ako sa Tuguegarao, kaya lang nag-quote sila sa akin ng 19,000 na pyesa. Wag ka naman pwede magkambas ka dyan. Sabi niya, mahal kasi dito. Pero yung ikinot nila mga guys, tama lang kasi original po yun. Pero dito sa Maynila, Antipolo, meron nang nabibili na replacement. Kaya yun, kinotan natin siya ng replacement. Pwede na po yun. Sabi niya, dyan lang muna, Jess, kasi wala akong nabigla ko ngayon yung problema na yan. Kasi kabibili ko lang yan.
kailangan ko pong kailangan kong, sayang naman nabili ko, pabayaan ko, naabutan sa akin yung problema. O ganun lang po mga guys, katulad po nito, dalawang delikada na po, ito po, nagawa na po yung mga tagas sa makina. Susunod po nito, wag nating hindi na nagawa na rin yung tagas ng rack and pinion. Susunod po nito, yung transmission po, yung mga oil seal ng transmission. Pero kung wala pa naman budget yung may-ari, sabihin natin na pag-ipunan niya. Kasi minsan mga guys, medyo mahirap kung hindi katulad natin ng mga mekaniko na kung masira po yung yung service natin na second hand. Madali lang kasi wala tayong labor. Palit agad. Pero kasi kung pinagsabay mo yung labor sa parts, kung sa mga nakakabili ng second hand, medyo mahirap. Kaya yun lang, ganun lang mga guys. Simpleng lang po ito, simpleng paliwanag lang po ito sa mga bumibili ng second owner na sasakyan, yung mga slightly used. Nasabi ko nga po, ulitin natin, kung nag-ipon po kayo ng pambili ng second hand, mag-ipon din po kayo ng pang maintenance para sa sasakyan. Kaya yung mga ibang may pera mga guys, yung mayayaman, every 5 years binibenta na yung unit, ayaw nilang mag-maintain. Mas gusto nila yung magbayad ng monthly na 16,000. Pero sa mga mayaman po yun, yung may kaya, baliwala sa kanila, yun yung mga kumikita ng 100,000 isang buwan. Pero sa atin po na gusto rin natin magkakasakyan na eksakto lang, asahan natin na kung nakabili tayo ng sasakyan na na luma, meron tayong aabangan ng pang-maintain. Hindi po yung binili natin yan, hindi natin alam kung paano ginamit yung may-ari, mga ilang buwan pa lang, isang araw, may problema na, asahan natin yan kasi second hand nga po yan. Okay mga guys, ganun lang po. Ulitin natin mga guys, ito po, nag-decide na yung yung may-ari, abangan nyo na lang natin, salpakan natin ng surplus na makina. Kasi po, sabi niya, yes, medyo mabigat yung 5 taon na maguhulog ako ng 16,000 monthly. 192 per year. Eh kung sa isang taon, sa 5 taon, halos 1M. Kaya sabi niya, dito na lang ako, yes. Kung bibili tayo ng surplus na ganyan, gumastos mo na ako ng 50, 60, at least, gagamitin ko ng mga ilang taon na naman yan. Kaya, pwede natin ibenta po yan, pwede natin bumili uli ng subukan natin kumuha ng hulugan. Pero sabi niya, parang mas maganda yan, Jess. Gamitin ko ng siguro, tatagal naman yan sa 5 taon, hindi lang. Kung surplus na makina na yung ikakarga natin. Okay, ganun lang mga guys. Yung mga second hand po na sasakyan, ulitin natin. Katulad yung sa atin, dahil ito po, luma na rin po siya. Gumastos din na rin tayo rito ng turbo at saka transmission. Kaya asahan natin mga guys na kung masira yung sasakyan natin, meron tayong ipon para sa mga sasakyan natin. Okay, parang bumili ng bahay. Kung bumili tayo ng sasakyan na bahay, meron tayong pang renovate. Hindi yung bumili mo yung bahay, sasakay ka na tutulog, titira ka na agad. Meron po tayong tinatawag na renovation o kaya may maintenance. Okay mga guys, tama na tayo rito. Isapak natin to at abangan nyo itong makinang ito. Okay, bye bye.